Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tignan mo ang hiwaga. Biyayang hindi may paliwanag paano ito nangyari. Pakinggan mo ang mga tunog sa paligid natin kaya tikman na tignan ang biyayang napakatamis. Nagdudulot ito ng pag-awit ng mga santo na nagliligtas maging ang isang kawawang tulad ko. Ang Diyos ng sanlibutan nagpakumbaba upang iligtas ang aking kaluluwa. Kilala niya ako at ako pa rin ang pinili niya. Tignan mo. Ang aking matay naningkit. Pinalaki, nakataas ang aking belo. Ngunit isang sandali nagbago ng walang hanggan. Isang sakripisyo ang kanyang ibinigay. At nang siya'y tinamaan, pinagaling nito ang aking malabong paningin. Gumawa ako ng desisyon na nagpunta galing basahan patungo sa karangyaan, isang pagbabago ng landas, bagong reseta. Ngayon ako'y nakatingin sa krus, nakataas ang mga kamay sa pagkakamangha. O nakakamangha ang gawa ng biyaya. At ito'y hindi lang para sa akin. Ito'y para sa babae at lalaki, inaalok ito sa buong mundo. Walang kabuluhan. Sa mundong gumuguho, walang pakiramdam, mapanghamak, tasiran ng digmaan, mga ulilang naluluksa. O gaano natin kailangan ng kanyang biyaya. Isang biyayang hindi mapapalitan, magaya o mabura. Isang biyayang dapat purihin, isang biyayang aawitin, isang biyayang ibinigay na walang kapalit. Kaya ngayon, pag-asa ay tiyak. Ang aking kapalaran ay silyado na. Salamat sa mga pangako ng isang pinangako, nangangako ng kabutihan, nasa pinakamadilim na oras ka man o nasa liwanag. Ang kanyang kabutihan ay isang watawad na abot sa kawalang hanggan. At ngayon, isang sulap lamang ng kung ano ang ilalahad ng kanyang kaluwalhatian. Kahit kailan hindi mauunawaan ng aking isipan ng kanyang presensyang dala. Pero ako'y patungo sa lugar na nakatakda para sa akin, lugar na matatawag kong aking tadhana. Ang lunas sa pagsusumamong lubha, ang aking hantungan ay kaluwalhatian. Kaya't ako'y aawit ng walang hanggang himig. Hanggang sa pagkatapos ako'y handang mag-aantay na alam ng aking Diyos ay naroon. Kasalukuyan naghahanda sa aking pagdating. Kung saan siya ay nasa aking tabi. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos, tayo mag-aawit ng sa walang hanggan. Ano na lang tayo kung wala ang kanyang pagmamahal? Magpakailanman tayo magpupuri. Kaluwalhatian para sa ating Panginoon sa kaitaasan, nakakamangha ang kanyang biyaya. When we live the 10,000 years, bright shining light, the sun. Maligayang pagdalo sa awit ng biyaya. Ako nga pala si Nicole, ako ang nagtayo ng pulsong ebanghelismo. Kami ay naririto upang ipabot sa buong mundo ang pag-asa ni Jesus at ikalat ang ebanghelista para magpawala ng magandang balita. Awit ng biyaya ay narito bilang isang selebrasyon. 2,000 taon ang nakalipas, ako'y naniniwala na ang Diyos ay nagpawala nitong awit ng biyaya nang si Jesus ay namatay sa krus at pinuksa ang ating kamatayan nung siya ay nabuhay mula sa kanyang hukay. Nang mangyari yun, literal na isang koro ng sangkatauhan ang pinakawalan para magdiwang. Hindi dahil tayo ay sapat na, ngunit ang Diyos ay nagtagumpay sa libingan at gumawa ng daan para sa atin.
Ngayon ay ipinagdiwang natin ang awit ng biyaya sa pamamagitan ng pagsama-sama sa kanta na inawit pa noong halos 3 taon na, tinatawag Kamangamangang Biyaya. Isa ito sa pinaka-inaawit at pinaka-naitalang kanta sa kasaysayan. Inihango sa karamihan mula kay Elvis hanggang kay Arita, hanggang kay Johnny Cash. Ito'y noong nasa Woodstock, noong ito'y nasa Simpson. Ito'y kinanta nung si Nelson Mandela ay nakalaya. At kinanta dati bago si Dr. King nagbigay ng mensaheng Ako Ay May Pangarap. Ito ay ang awit ng biyaya. Kailangan natin mapagtanto na hindi ito para sa atin. Ito ay tungkol sa mga sumusunod pa na henerasyon. Naalala ko pa rin ang kwento ng pagluhod ng aking mga lola't lola na nananalangin para sa bawat anak at apo sa kanilang pangalan gabi-gabi para maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Ganyan din ang kwento ng aking kaibigan na si Miel San Marcos. Ito ay isang pamilya na pinakawalan sa isang pamana ng pananampalataya. Gusto ko makinig kayo sa pag-uusap na ito. Mula nung bata pa ako, lumaki ako sa bahay ng Diyos ang sentro. At dahil sa aking mga lolo't ama, ang pag-oo ko ay kay Jesus. Nakikita ko kung paano yung adiksyon at mga bagay-bagay ay nawawala sa aking bahay. Nakita ko ang panunumbalik na dulot ng Diyos sa aming pamilya. At ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili sa aming tahanan. Ngunit kahit na lumaki ako sa bahay na kung saan ang sentro ay ang Diyos, nakakaramdam pa rin ako na wala akong koneksyon sa Diyos. At naalala ko, taong 2020, sa katapusan, ako'y lumuhod sa baba ng aking kama at sinabi, Diyos, ito ang unang pagkakataon na ako'y umiyak kay Jesus at sa Diyos. Ito yung pagtatagpo na nagbago sa aking buhay at nagbukas sa aking mga mata para makita na ang Diyos ay laging tapat. Kahit di tayo nakatingin, siya ay nandyan. Siya ay laging nariyan at laging tapat. Nakita ko ang milagro ng Diyos sa aking buhay dahil sa ibang desisyon ng aking lolo. Marami ang nag-iisip na kung ang bata ay lumaki sa isang Kristiyanong bahay, siguro wala kami masyadong patotoo. Ngunit ang pinakadakilang patotoo ay mamuhay sa isang buhay na puno ng biyaya at kadalisayan ng sirang henerasyonal na mga bagay na hindi makakaantig sa mga susunod na henerasyong darating. Naniniwala ako bilang binata na ang pinakadakilang biyaya ni Jesus na aking nasaksihan ay kung paanong sa pamamagitan ng paglaki sa isang tahanan na nakasentro kay Jesus kung saan siya pinag-uusapan at kilala. Siguro sa isang sandali ayaw kung wala akong magawa kay Jesus dahil sabi ko makikita mo ang biyaya ng Diyos. Maaaring nasa ibang lugar kaming pamilya pero makikita mo ang pagpili. Kaya nang sinabi ni Valesca ng aking lolo, nagbago sa isang buong henerasyon. Para sa akin, desisyon yun ng aking tiyo. Nakikita ko na ang mga kabataan ngayon ay maaaring mamuhay ng puno ng pagmamahal at kasiyahan at walang kapintasan na hindi kailangan punuin natin ang ating mga sarili sa mga panglabas na bagay. Mga kabataan hindi kailangan ng droga o pagtatalik o malulung sa adiksyon. Hindi kailangan mamuhay sa despresyon at takot na mayroong isang Diyos na sa kanyang biyaya namatay sa krus. Siya ay namatay para sa atin. Una niya tayong minahal. Ngayon nasa atin kung ating linangin ang relasyon at tanggapin na regalong biyaya para sa atin.
Isang napakamagandang pangyayari ng unang maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Pero ibang bagay naman sa ating buhay kung dumating ang pagsubok. Nung nakaraan lang umupo kami ni Stephen Curtis Chapman na pag-usapan namin ang taas at ang baba ng buhay at kung paano ang biyaya ng Diyos ang nagtagpo sa amin doon. Gusto ko makinig ka sa aming usapan. Meron kaming ilusyon ng mga tao sa entablado o mayroon silang galing. Lahat ay napakahusay. Tama. At isang bagay na naisip ko ay meron kaming sandali o yung panahon ng pagbabago. Tama, parang sumusuko na ako. Tama. Pero minsan parang mayroong magandang sandali at meron ding mahirap. At alam ko sa aking sarili na yung mga mahirap na sandali ay yung mga sandali na mas maiintindihan mong lahat. Oo. Gaya ng bagay na hindi maayos tungkol sa aking puso at kung gaano kabuti at kabait ang Diyos. Oo. At kung magbabahagi ka lang ng konti tungkol dyan, kung paano ang paglalakbay ng yan sa'yo. Oo, alam mo, nakatagbo ako ng biyaya ng Diyos. Nung bata pa ako, bilang isang batang lalaki, nakita ko ang pagbabago sa aking sariling tahanan. Tapos biglang lumaki, gaya sa atin, alam mo yung pagkanta, kung tayo ay lumaki sa simbahan, pag-awit ng magandang kanta gaya ng nakakamanghang biyaya, at himno ng aking tinutukoy sa iba kaninang mga maaga. Lumaki ako na kinakanta ang himno ng bawat araw kasama si Jesus ay matamis kaya sa kahapon. At lahat ng yun, maraming himnong napag-usapan. Alam mo, masayang-masaya ako kay Jesus. Alam mo na, biglang bata, umaawit ang ganda. Araw-araw, mas umaayos ng umaayos. At tapos, gagawin mo ito. Pagkatapos, makakatagpo ka sa iyong buhay. Alam mo, upang magsisimula sandali lang. Hindi naman naaayon yon. Paano naman yun dito? Alam mo, narinig namin ang ebanghelyo na pinakita ng labis. Alam mo, mahal ka ng Diyos at may isang magandang plano para sa iyong buhay. At totoo nga niya, lahat ng yan ay totoo. Pero ang kanyang magandang plano, alam mo, pag tayo ay magbabasa ng mas maigi sa banal na kasulatan, makikita mo si Jesus, sinasabihan niya ang kanyang mga alagad. Sa mundong ito, ikaw ay magkakaproblema. Alam mo, dito ka magsisimula na makasalubong mo ang aking biyaya. At syempre, yung pinaka ay alam mo na, si Paul ay nagsalita at nakiusap ko sa Diyos na kunin niya ang paghihirap ko ng paulit-ulit. Isang bagay na naranasan niya sa kanyang kahinaan at sabi niya, ito ay sa aking kahinaan. Ang kanyang lakas ay ginawang perpekto, kaya alam mo na, natuto akong magyabang sa aking mga kahinaan. Kahit na nais kong maalis ang mga ito, at Diyos kunin dito sa akin. At pagkatapos ang kabanghang-manghang hindi ka panipaniwalang tuludtod, na alam mo na, ang pagtugon ay, aking biyaya ay maging sapat na sapat. At marami akong biyaya. Ang kanyang biyaya ay sapat sa mga sandali ng aking buhay at aking paglalakbay. Pero alam mo na yung isa na ang ibang tao ay alam kapag alam nila yung lahat ng ating kwento. Ngayon ay 15 taon na nakalipas nang mawala sa amin ang pinakabunsong anak na babae. Mga ilang araw pagkatapos ng kanyang kaarawan, namatay siya sa isang matinding trahedya sa aming bahay. At alam mo na yung hirap na pakikipaglaban o paano magiging mabuti ang Diyos. Paano kami nagkakaayos? Paano namin nakayanan? Alam mo na yung ang malaking tanong ay makakayanan ba natin mapagtanggupayan ito? At talaga, kailangan kong makibuno ng marami sa musikang aking sinulat ng panahong iyon. Makakaawit pa ba ako? Alam mo na, at tungkol sa biyaya ng Diyos at ang kanyang katapatan at kabutihan, yung ilaw ngayon ay sobrang malalim. Malalim na kawalan, kalungkutan, bighati, pagkalito, mga bagay na hindi ko maintindihan. At inibisan kong malaman ng salmo sa mga bagay na wala dati. Yung salmo na nagsasabi gaya ng gaano katagal, o Panginoon, ako ba'y kakalimutan mo ng walang hanggan? Ibig kong sabihin, nagpapasalamat ako dahil sa Biblia yun. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya binago yung mga bagay na yun. Alam mo na, kung nagsusulat ako ng libro, parang yung hindi maganda ang imahe doon. Alam mo na, siguro kunin natin yon. Pero andun lang sabi ni Paul, alam mo na ako, kukunin ko ito palayo. Diyos, alam mo na, kunin mo na lang itong paghihirap, pakiusap, maawa ka. At sinabi niya na ang kanyang biyaya ay sapat na. Hindi ko kukunin palayo ang iyong paghihirap o hindi ko kaya o kung ano pa man sa panahong ito, pero mananalig ka sa aking biyaya. At sa aking karanasan na yon, ako'y nagpasya na magpatuloy sa pag-awit ng mga awiting iyon at ipahayag ito at ideklara ito doon sa mga lugar. Gaya ng sinabi mo, ito lamang ang bagay na kailangan nating paggawakan, ang biyaya ng Diyos. At hanggang iyan na lang ang isang bagay na ating makakapitan. Hindi ko alam kung lubusan ko bang naiintindihan yan. Kung talagang nauunawaan natin yan. At hindi ko sinasabing naiintindihan ko o nauunawaan yan sa kung anumang pamamaraan. Pero ito yung mga sandali kung saan mas lumalalim. Yung mga sandali na kung kailan, sa Apostol Paul nagsabi, ang kanyang biyaya ay sapat na. At ako, nakuha ito na parang ako na. Ito lamang ang bagay na nagpapalakas sa akin hanggang makita ko ang aking anak na babae. Alam mo, hanggang sa makita ko ang mukha ni Jesus sa kanyang mukha, naglalakad ka na may pilay sa buhay na ito. Ngunit paulit-ulit mong nasusumpungan
nalaman ko pa rin na tunay ang kanyang biyaya ang tanging nagpapalakas sa atin kapag dumating na tuluyan ang dagok sa ating buhay. Okay, sarap. And the Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. Madalas kong sabihin sa mga tao na ang paborito kong bagay tungkol sa pagsunod kay Jesus ay siya ring pinaka hindi ko paboritong bagay tungkol sa pagsunod kay Jesus. Marahil ikaw ay nagtaka, ano bang sinabi ng lalaking to? Pero makikita mo, narito, lumaki ako sa isang probinsya sa North Dakota. Hindi ako namumuhay sa perpektong buhay. Marami akong pagkakamali. Kailangan ko lang gawin ang hindi ko gustong gawin. At lumaki ako ng maraming pagsisisi at kahihiyan. Sa totoo lang, isa akong religyoso. Nagsisimba pa ako noon. Ako'y paikot-ikot lang. Nasa pamumuno pa nga ako ng kabataang grupo. At gayon pa man, madalas ang puso ko ay matigas sa Diyos. At parang ang nararamdaman ko ay peke. Kaya sinasabi ko sa mga tao ang paborito kong bagay sa pagsunod kay Jesus, ito ay ang pagtanggap niya sa kahit sino man, kahit taong gaya ko. Ngayon, yan ang gusto kong parte. Gusto ko yung hinayaan ako ng Diyos nang pumasok. Parang hindi ako makapasok sa club dahil mataas ang charge at may isang pumasok at binayaran ng pagpasok ko. Si Jesus ay nagbukas ng pintuan at gusto ko ito. Lahat tinatanggap ni Jesus, kaya kagaya ko at sa totoo lang, diyan ko kinanta ang nakamamanghang biyaya. Diba? Nakamamanghang biyaya o kay tamis ng himig. Gusto ko yung niligtas niya ang isang kaawa-awang tulad ko. Yan ang paborito ko. Pero yan din ang ayaw ko tungkol sa pagsunod kay Jesus, na tinanggap niya ang lahat, kahit na isang katulad ko. Lahat tayo ay mga taong yun, hindi ba? Yung mga taong kinagagalitan natin at galit tayo at hinuhusgahan natin at tinitignan natin at sinasabi natin, ewan ko sa kanila, hindi ko talaga sila gusto. Gayunpaman, lagi kong pinapaalalahanan kapag bumabasa ako sa banal na kasulatan na ang nararamdaman ko sa mga taong yun ay higit na nagsasabi tungkol sa akin kaysa sa kanila. Dahil ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos ay umaabot din sa kanila. Kaya naman noong 1700 sa araw ng bagong taon, isinulat ni John Newton ang kantang ito at inilabas ito. Kinanta ito sa simbahan sa unang pagkakataon. Ngayon, si John Newton ay isang komplikadong tao. Sa katunayan, tinawag niya ang kanyang sarili na dakilang kalapastanganan mula sa kanyang nakaraan. Siya ay dating sumpain at kinagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at namumuhay sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa katunayan, nasa barko pa nga siya ng alipin, kapitan ng barkong alipin, at nang-aabuso ng mga tao sa loob ng maraming taon hanggang sa nagkaroon siya ng engkwentro kung saan siya ay sumisigaw sa Diyos. Ang barko ay babangga. May isang tao sa barko na nahulog at siya ay sumigaw sa Diyos. Sinabi niya, Diyos, maawa ka ba sa akin? Maawa ka sa akin. Kita mo, itong salitang awa ay hinihiling natin sa Diyos dahil alam nating hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kabaitan. Karapat-dapat tayo sa kanyang paghatol. At kaya sinabi ni John Newton, maawa ka sa akin. At pagkaraan ng mga dekada habang siya ay nagpapastor sa isang simbahan at nagbago ang kanyang buhay, isinulat niya ang himnong ito na kamamanghang biyaya. Makikita mo ito ay ang kamamanghang biyaya ng Diyos. Ngayon, si John Newton sa araw na ito habang inihahatid niya ang himnong ito sa simbahan ng kanyang bansa, pinag-isipan niya ng panalangin ni David sa 1 Kronika 17. Sinabi ito ni David, Diyos, sino ako? Sino ako at sino ang pamilya ko na inaalala mo kami? Kita mo, ito ang kwento ng lahat ng sangkatauhan. Ikaw at ako, nararapat tayo sa galit ng Diyos. Bakit? Dahil nagsisinungaling tayo, nanloloko tayo, nagdanakaw tayo, nagsasalita tayo ng negatibo tungkol sa iba, may galit tayo sa ating puso, at minsan, ang taong pinakaayaw natin ay ang sarili natin. Naniniwala ko na ito ang dahilan kung bakit si Jesus, kapag ibinahagi niya ang pinakadakilang utos, sabi niya, numero 1, kailangan mong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong puso, kaluluwa, isip at lakas. Pangalawa, kailangan mong matutunang mahalin ang iyong kapwa, gaya na pagmamahal mo sa iyong sarili. At ikaw at ako, kadalasan, hindi natin mahal ang ating sarili o hindi man lang natin iniisip ang ating sarili. Ang taong higit na nangangailangan ng biyaya ay ako. Kita nyo? Dito nanggaling ka mga biyaya.
Nakikipagkita ang Diyos sa atin kahit hindi tayo perpekto at yan ang dahilan kung bakit ang awit ng biyaya ay kung ano ito. Kaya naman lahat ng taong mula Elvis Presley hanggang Johnny Cash hanggang Aretha Franklin at paging si Ned Flanders na nasa Simpson ay kinatangkantang ito dahil ito ang sigaw ng puso ng sangkatauhan na mararanasan natin ang kamangamanghang biyaya ng Diyos. Na habang karapat dapat tayo sa kamatayan, binibigyan niya tayo ng buhay at pag-ibig. Binabago niya tayo mula sa loob at labas. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Ito ay ang kamangamanghang biyaya. Ito ay isang awit ng biyaya na maaari tayo magtipon, bawat tribo, wika at bansa. At hindi pinagmamalaki kung gaano karaming pera at mayroon tayo o wala, kung gaano tayo kagaling o hindi. Ang mga bagay na nagawa natin o mga bagay na hindi natin nagawa, ngunit tayo ay nagsama-sama at sinabi, lahat ng ating ginawa ay hindi sapat. Kaya nga kailangan natin ang biyaya ng Diyos at ito ang naghihiwalay kay Jesus at ang pananampalataya ng Kristiyano sa bawat ibang reliyon sa lupa. Nakikita mo ang bawat iba pang pananampalataya sa lupa. Ang bawat iba pang sistema ng pananampalataya sa lupa ay nagsasabi na kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay na ito upang maging sapat para sa Diyos. Kung sapat ang iyong pagpunta sa templo, kung sapat ang iyong pagpunta sa simbahan, kung sapat ang pagpunta mo sa misa, kung sapat ang pagpunta mo sa moske, kung sapat ang pagdarasal mo, kung papunta ka sa lugar na ito, kung gayon, marahil, maaari kang maging sapat. Nakakapagod, walang katapusan, nagtatanong ako sa aking kawalang hanggan. Nagtatanong sa aking relasyon, sa aking pag-iral, mahal niya ba talaga ako? At wala na isa ay sapat? Ngunit ang pagkakaiba kay Jesus ay hindi ito tungkol sa lahat ng bagay na kailangan mong gawin para sa Diyos. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang Diyos ay dumating at ginawa ito para sa iyo. Sinasabi ng Biblia na bihirang sino ang mamatay para sa isang mabuting tao, ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa bagay na ito. Sa noong tayo makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. At sabi ni Paul, ito ay sa pamamagitan ng biyaya na tayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay isang regalo. Ito ay sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya walang sino man ang maaaring magyabang. Kita nyo, hindi tayo naririto para maging mas mahusay o pagmalaki na mas mahusay tayo. Nandito tayo para pagmalaki na si Jesus ay mas mabuti. Si Jesus ay karapat-dapat. Dinaig ni Jesus ang kasalanan. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. At buhay si Jesus. At ang katotohanan na siya ay buhay, siya ay tumatawag sa iyo at siya ay tumatawag sa akin upang bumalik tayo sa bahay. Ito ang awit ng biyaya na ikaw at ako ay naging bahagi ng kantang ito, na iniligtas niya tayo, na hindi tayo yung dati. Tayo na ba gusto nating maging tayo? Hindi, pero pauwi na sa bahay. Nakita mo, hindi ito mensahe ng kahihiyan at pagkondena. Ito ay hindi higit na pagkondena. Ito ay isang imbitasyon. Ito ay isang imbitasyon na umuwi. Isa tong imbitasyon na gawing bago. Ito ay isang imbitasyon upang maranasan ang walang kondisyong pag-ibig. Ito ay isang imbitasyon upang mapagtanto mo ang iyong buong potensyal. Kita mo, napagtanto ko, kamakailan na ito ay uri ng kodigo ng pandaraya ng buhay. Habang papalapit ako sa Diyos, mas napapalapit ako kay Jesus. Lalo akong nagiging tunay na bersyon na ginawa sa akin ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, hindi sa paggawa ng mas mahusay, hindi sa pamamagitan ng pagpapatunay nito sa iba o patunay, ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos na hindi ko karapat-dapat at napagtanto na mahal niya ako, namatay siya para sa akin. Sabi niya, sapat na ako. At sabi niya, ikaw din ay sapat na, kaya gusto kong marinig mo ito ngayon. Na mahal ka ng Diyos. Na mahal ka ni Jesus, kaya namatay siya sa krus para sa iyo. Nakinuha niya ang iyong kasalanan at kahihiyan. Maaaring depressed ka. Maaaring nag-iisip pang magpakamatay. Tais kong malaman mo na ang iyong buhay mahalagang buhay. Na si Jesus ay namatay para sa iyo. At siya ay nabuhay at siya ay nag-anyaya sa iyo na maging bago. Upang maging matuwid sa Diyos. Nakita mo, sinasabi ng Biblia kung ipagtatapat natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ay patawarin. Hindi kami nandito para sabihing perpekto kami. Hindi kami nandito para magpanggap. Kami ay nandito na nagsasabing, Jesus, hindi ako makapaniwala na ang kamanghamanghang biyayang ito ay akin. Kaya ngayon, nasasabi ka kung anyayahan ka sa pinakadakilang relasyon sa kasaysayan ng mundo. Nasasabi ka kung anyayahan ka sa awit ng biyaya.
na ang iyong boses ay bahagi ng mahusay na kantores. Sabihin mo, minsan ako ay nawala, ngunit ngayon ay natagpuan. Dati ako'y bulag, ngayon ay nakakakita na ako. Ito ay biyaya ng Diyos para sa iyo. Ito ang biyaya ng Diyos para sa akin. At ito ang biyaya ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. Dahil walang isang sulok ng mundo kung saan ang biyaya ng Diyos ay hindi umaabot. Walang kahit isang tao sa mundo na hindi maabot ang Diyos at sabihing, mahal kita. Kaya sa ngayon, gusto kitang imbitahan, gumawa ng simpleng panalangin para lang makausap ang Diyos. Lumapit sa iyong lumikha at sabihin sa Diyos, kailangan kita. Kailangan ko ang biyayang ito. At para makapagdasal tayo na ganito, gusto kong iyuko mo ang iyong mga ulo at manalangin kasama ako ngayon. Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko to kaya kung wala ka. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa akin, na ikaw ay buhay. Bumabot ka mula sa libingan. Iniibitahan kita sa pamamagitan ng pananampalataya na punuin ako ng iyong espiritu. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hayaan mo akong mabuhay sa iyong kamanghamanghang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung kinakausap ka ng Diyos sa programang ito at tumutugod ka kay Jesus, sinasabing gusto kong maging bahagi ng awit ng biyaya na ito. Gusto kong sundin mo ang panuto sa ibaba. Hindi na kami makapaghintay na makipag-usap sa iyo. And my Redeemer is faithful and true, and everything He said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Ang awit ng biyaya ay isang pandaigdigang kampanya na pinag-iisang simbahan at ang mga tao mula sa magkakaibang estado upang maranasan ang biyayang inaalok sa pamamagitan ni Jesus. Gusto namin idagdag mo ang iyong boses at idagdag ang iyong kwento. Kaya maaari mong gawin yon online sa anthemofgrace.com. Mayroon din mga pagkukunan ng mga devosyonal at mga sumusunod na akbang, kaya pumunta ka na doon.